Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page, sa Enzo Recto page at sa ating YouTube channel Bunyog Pagkakaisa. Ayan, pag-usapan po natin itong garapalan. Nagsilitawan po mga kabunyog, itong mga aso ni Sara Duterte, ni Inday Walang H, dito po sa budget hearing sa budget hearing po diyan sa Kongreso. So, wala na pong hiya-hiya. Wala na pong kahihiyan talaga na talagang pinakita ng mga congressman at mga congresswoman ang kanilang pagiging aso ng mga Duterte diyan sa budget hearing na ginawa sa Kongreso, no? Alam nyo, kung papanoorin nyo yung video po ng budget hearing para sa opisina ng Office of the Vice President ni Inday na Walang H, ay talaga pong kino-question po ni Congresswoman Franz Castro at ng Makabayan Black. Kino-question at gusto ng Makabayan Black magpaliwanag si Inday na Walang H. Miski katiting na H, wala po. Na ipaliwanag ni Inday yung paggastos niya ng 125 million na sinasabing confidential fund, hindi naman confidential fund. Yun yung gusto ni Congresswoman Franz Castro na ipaliwanag ni Inday sa budget hearing. Yun po ay budget hearing para sa budget ng Office of the Vice President. At inaprubahan po, wala pang 20 minutos, yung 2.3 billion na budget ni Inday. Ang sarap ng buhay, ano? Lalo na't marami kang aso na alaga. Talagang no? Loyal ang mga aso na mga congressman dito sa mga Duterte, 'di ba? So nakita natin, hindi lang mga Duterte, no? Hindi lang sila loyal kay Inday. Sumama din diyan yung yung anak ng tamad na presidente, itong si Sandro Marcos. Akala mo talaga makagalang-galang pero hindi po. Makabastos-bastos po ng mga aso. Na mga trapo, mga politiko na mga trapo sa katauhan po ng mga congressman. Kasama po dyan si Sandro Marcos, ang anak ng tamad at palpak na presidente. Alam niyo ang ginawa? Sinabi po nung chairman nila, yung chair po ng Committee on Appropriation, si Maria Cecilia ba yan? Maria Cecilia Zamora, yung pangalan. Congressman mula sa Davao de Oro. Tineterminate na po yung hearing at inaprubahan na po yung budget ni Inday sa OBP 2.3. Ngayon, tumututol itong si Franz Castro Sabi ni Franz Castro, ay gusto ko ipaliwanag yung boto ko na no. Kung bakit hindi kami sang-ayon dyan sa budget ni Inday. At gusto nila Franz Castro ng Makabayan Black ipaliwanag ni Inday Sara Duterte Walang H kung saan napunta ang 125 million. Yun lang naman ang gusto ng Makabayan Black Pero itong sila Sandro Marcos, sinabi out of courtesy daw sa Office of the Vice President, traditional na daw, tineterminate na nila yung hearing at inaaprubahan na nila yung budget ni Sara Duterte. So nagsasalita pa po si Franz Castro, mga kabunyog, mga kababayan. Sinabi nila, dapat malaman to ng taong bayan. Total, sabi ni Inday Walang H, handa siyang magpaliwanag. O nung nando na sa Kongreso, hindi naman nagpapaliwanag si Inday Walang H. Protektado siya nung kanyang mga aso, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni si Sandro Marcos ang nag-motion para maaprubahan na po yung yung budget ni Sara Duterte na 2.3 billion pesos. Samantalang hindi pa naipapaliwanag ni Sara Walang H kung saan niya ginamit yung 125 million noong 2022 na nabuking po ni Congressman Castro na yung 125 million na yan ay ginastos lang po sa loob ng 19 days. Sinimot, kumbaga hinabol po
yung paggastos. 19 araw lang, 19 days lang, sinimut po ang 125 million na budget. Yan po'y pera ng bayan. Isipin nyo kung gaano katakaw yan si Duterte, si Inday Walang AIDS. At nung nabuking po yan, pinagpapaliwanag siya, nagawa pa siya ng statement si Sara na sinasabing, kung nag-e-enjoy ka na ine-expose ito, enjoy, sabi pa ni Sara Duterte na makapalang muka dito kay Franz Castro. O ngayon, sumalang siya sa budget hearing. Bakit hindi sagutin niya ni Inday? Hindi niya po talaga sinagot kasi pinoprotektahan siya ng mga congresswoman at ng mga congressman. Si Sandro Marcos, sinasabi, terminated na yung hearing. Hindi na, wala nang palipaliwanag. Ganun po, kagarapal ang mga asong ito na mga sanay lingkod bayan pero mga buhaya ng bayan, pare-pareho sila, nagtakipan po. Pinagtakpan, kaya yung Davao congressman na yan, pangalan yan, i-shout out nga natin yan. Ito pong Davao congressman na ito, Davao de Oro congressman, ang kapal ng mukha mo, anong pangalan mo, Maria ano ka ba? Pangalan nito. Para basahin natin yung balita, Itong Davao congresswoman na ito si ito yung nag-terminate ng hearing at nagbotohan po sila mga kabunyog, mga kababayan. O ito po. Itong si Presiding Chairman Davao de Oro Representative Maria Carmen Zamora, hindi pala Cecilia. Maria Carmen Zamora immediately called for the vote after Marcos made the motion. Zamora also did not allow the House Deputy Minority Leader Franz Castro to speak. At pinatayan po ng mic, Pinatayan pa ng mic. Nagtatanong lang naman si Franz Castro. Kahit naman ang bayan nagtatanong. Pera ng bayan yan Ano ba namang magpaliwanag yang si Inday na Walang AIDS? Na alam naman namin kasinungalingan ng ipapaliwanag. Bakit hindi hinarap ang tanong ni Franz Castro? Ganyan po kagarapal ang mga nagsasabuatang politiko. Tapos nagbotohan na po sila sa 21 po na mga aso-aso. Ang term ko dito, aso. 21 pong miyembro ng Committee on Appropriation manifesting for the approval of the motion. Ayun. 21 pong committee member ng mga aso. Inaprubahan na yung budget ni Sara Duterte na walang tanong-tanong. Nandun po yung tatlong makabayan black congressman yun ang mga nagnosigurado dyan. Si Raul Manuel, si Franz Castro, tsaka si Arlene Brosas. Ayun lang po. Ang nakakalungkot, nandun din siya, Ipinasa pa nung chair ipinasa po yung floor, yung pagdinig dito kay Congresswoman Stella Kimbo. Ikaw naman, Stella Kimbo, wala ka din kahihiyan. Ikaw ay member ng Partido Liberal. Liberal Party. Liberal Party pero wala rin tahimik din. Bumoto din po ng yes. Stella Kimbo. Kaya anong sinasabi? Kakalungkot na lang yan. Sinasabi ni Ed Selagman, talaga ibabangon ang Liberal Party. Di ba? Hindi naman pala oposisyon. Stella Kimbo, Liberal Party ka. Pero wala kang sinabi. Walang hiya ka din Sa bagay, isa yan sa author ng Maharlika di ba? Wala. Liberal Party yan. Si Stella Kimbo, nandun siya. Na hindi man lang nagtanong, bumoto pa ng yes. 21 member po. We have 21 members of the Committee on Appropriation. Kasama siya nila Sandro Marcos, nila Congresswoman Davao de Oro Congresswoman Maria Carmen Zamora. Ayan, at yung mga congresswoman doon, mga congressman doon, na mga aso ni Sara. Kasama tong si Stella Kimbo. Nakakakilabot na 125 million ginastos, hindi alam kung saan ginastos. Pinagpapaliwanag kung saan ginastos, hindi naman sinasagot. Bakit mga congressman na mga tuta at mga aso ni Duterte at ni Marcos? Kwartan nyo ba yan? Kwartan nyo ba yan? Ganyan mga kabunyog ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Bastusan po at ang binabastos nila taong bayan. Kaya tayo nagpapasalamat pa talaga tayo dito sa tatlong makabayan black congressman
Sila talaga yung boses ng mamamayan eh. Etong mga congressman na ito, mga wala na ito, mga walang silbi na ito, sila ay nagsisilbi. Sila sa kanilang sarili lang at sa kanilang kapwa-trapo, nagsasabuatan sila. Isipin niyo po yan, kung yung 125 million pesos nga po ni Sara Duterte, ginastos lang niya, 19 araw lang, niratsyada po ang paglustay ng pera. At ang history po niyan, 2022 po yan na budget ng OBP. Siyempre, yung unang kalahati ng 2022, kasi si Leni Robredo pa ang Vice President noon. Then yung second half ng taon, si Sara na dahil nagpalit na ng administrasyon. Ang problema dyan, doon sa budget po ng OBP, wala pong ganung appropriation or item para sa confidential fund. Kasi halimbawa, yung budget po ng Office of the Vice President for 2022, si Leni pa po nakaupo nun eh. Buong taon yun, wala naman confidential fund item kasi si Leni pa yung nakaupo eh. Nung nagpalit ng administrasyon, so kalahating taon pa. So dapat sinunod ni Sara Duterte yung budget kung ano yung nakalaan sa opisina ng Office of the Vice President. Hindi po ganun ang nangyari. Ito po na booking. Humingi po ng budget si Sara, binigyan po mula sa opisina ng galing naman sa opisina ni Marcos Jr. sa Office of the President. Dinownload po yung budget, 125 million. Sinasabi ni Sara Duterte, confidential fund. Yun, nagkabukingan. Galing po sa opisina ni Marcos Jr., ni The Junior, ang kwarta na 125 million. At na-release po yun, I think December 13. O December 13, hinabol ngayon ni Sarang simutin hanggang December 31. Kasi kailangan simutin niya yung kwarta eh. Kasi pag makatapos ang taon, magiging yon, magiging budget surplus yon. Parang gano'n ang nangyari. Kaya nung nabigyan na siya ng kwarta ng budget na 125 million, sinimut agad po ni Sara Duterte yan hanggang December 21. So, 19 days lang na hindi naman nila kwarta, sinimot. O, illegal na nga yun eh. Illegal po yung ginawa dahil sinasabi nga ng Makabayan Black at base sa ating mga batas, bakit ka nagkaroon ng budget na hindi naman nakalagay sa House Appropriation, hindi naman nakalagay sa General Appropriation Act. Bawal po yun. Bawal po yun. O. Pero, yan ang tinatanong ni Franz Castro, hindi naman sumasagot si Inday at papiloso po pa. At mayabang pa po na nagsasabing enjoy. Ganyan po, kahudas, ganyan kagarapal, ganyan katakaw, yang si Inday Sara at kasabot ang kanyang mga aso ng mga congressman. O, di ba yan? Na ang nag-chair nga dyan sa House Committee hearing na yan, yung si Congresswoman Davao de Oro Representative Maria Carmen Zamora at ang nag-motion naman itong si Sandro Marcos. Yung anak ni The Junior. At yung 21 member po ng Committee on Appropriation. Nag-yes sila lahat. O syempre lahat yan, may mga busal din ng mga bibig niyan. Kanya-kanyang po yan eh. Kanya-kanyang hakot din yan ng pork barrel yung mga tambalos-los na mga congressman na yan. Bawat isa dyan makikinabang sa pera ng bayan. Kaya wala silang pakialam. Talagang susundin nila ang hilig ni Inday. O ganyan din si Sandro Marcos. Kakapal ng mga muka no? Hindi nila yung pera, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi nila yung pera. Pero ganyan kakapal. Pasasagutin lang si Inday, hindi pa pinasagot eh. Talagang pinoprotektahan po. So kaya yan mangyayari dyan talaga. Yan kahit yung 2.3 billion na yan, kung magkanong nanakawin nila dyan, nakaw, wala, magtatakipan itong mga hayop na mga congressman na to. Itong mga asong ito. Yan po talaga ang katotohanan. Kaya at pinatayan po ng mic si Franz Castro. Pinatayan po siya ng mic. Nagsasalita pa yung congressman. Magsubmit na lang daw ng manifestation. Paano ba magsasubmit ng manifestation? Di para lang yung papel. Magsubmit na lang daw ng manifestation, ng objection.
Nag-object pa. Ang sinasabi lang ng Makabayan Black, magpaliwanag si Sara Duterte, tatanungin lang. Pero inapprove agad yung yung budget eh. Yun ang maano dun eh, magpapaliwanag. Nagpapaliwanag lang eh, di ba? Wala. Kahit paliwanag, ayaw magpaliwanag. Yan ang totoo diyan. Bakit ayaw ipaliwanag ni Sara Duterte? Matapang naman ang mukha niya. Bakit hindi siya nagpaliwanag? Kasi mabubuking siya. At pinrotektahan siya ng mga asong congressman. Sabi naman ni Marben Servas, anong Talagang di nga ang taong bayan dyan. Kasi sabi ni Franz Castro, kailangan malaman to ng taong bayan. Gawain nyo pala yan, di ba? Di nabuking na ngayon. Nabuking. Sabi po ni Harlego Jun, salamat po sa mga nanonood. Pablito Entero, los di mo nga vlogger, bayaran ka nga. Tatanga-tanga ka, Pablito Entero. Anong bayaran sinasabi mo? Booking na yung inday ninyo. Hindi nagpaliwanag. 125 million, di nga naipaliwanag eh. Tinatanong ni Franz Castro sa Congress hearing, sa budget hearing. Bakit hindi nagpapaliwanag? Paano kasi magnanakaw? Yun lang naman yun eh. At ang magnanakaw ay protektado ng mga magnanakaw din. Simple lang naman eh. Kung wala ka ninakaw, kung malinis ka, magpaliwanag ka. Pwede naman niya sagutin yon. Sabihin niya sa mga congressman, hayaan nyo, sasagutin ko yan. Pwede naman yon. Hindi eh. Si Sandro Marcos agad ng motion, aprobahan daw yung budget ni Sara Duterte. Sabwa-sabwatan. Sabi ni Franz Castro, teka lang, may mga tanong pa kami. Hindi pa maliwanag to eh. Kumbaga, bibigyan ba natin ng budget yan? Meron pang question sa mga dating budget na hindi niya may paliwanag. Karapatan ba ng bayan malaman kung saan kung saan ginastos ang pera? Oo. Karapatan ng bayan yan kasi pera natin yan. Pera yan ng bayan. Pero wala eh. Ang ginagawa sa atin ginagawa lang tanga ang taong bayan. Binabastos po ang taong bayan ng harap-harapan. Talagang sabuatan. So ano yung aasahan natin dyan na hindi nila nanakawin? Sabagay alam naman natin mga magnanakaw yung mga congressman na yan eh. Alam na natin yan eh. Kumbaga kaya lang sobrang garapal eh. Hindi na sila nagpapanggap. Wala na kang maskara eh. Yung lantaran. Doon talaga tayo na mga kabunyog, mga kababayan. Nakakasuka. Lantaran po ang nakawan. Hindi na nila tinatago eh. Kahit papano sana, nagpapanggap pa na pagpapaliwanag, ganito. Wala. Kumbaga gagastusin itong kwarta, 19 days ginastos lang 125 million ginastos at walang paliwanagan. Ganon ang nangyayari. Talagang nakaw, sagad, nakaw. Ngayon, kung masabihan ka magnanakaw ka, inday ka, kasalanan nyo yan. Magnanakaw kayo. Bakit kayo magnanakaw? Ba't ayaw nyo magpaliwanag? Pinagpapaliwanag ka, ayaw mo magpaliwanag. Di magnanakaw ka, kasabwat mo mga magnanakaw na congressman din. 21 po na mga congressman nag-yes, walang paliwanagan. Pwede lang naman sabihin eh. Sige na, Franz Castro, para matigil ka na. Ikaw, Inday, paliwanag mo na. Madam Vice President, kung nasa hearing, pwede bang sagutin mo yung tanong? Ganun lang sana eh. Hindi naman yan na court hearing. Congress budget hearing lang yun eh. Ito ang tanong sa'yo. Paliwanag mo. Hinayaan yung tambalos-los magpaliwanag kung talagang sinasabi niyang wala siyang kasalanan. Hinayaan magpaliwanag. Ilang minuto lang naman yun. Bakit hindi pinayagan magpaliwanag? Pinoprotektahan po ang tawag doon. Pinapadrino, pinoprotektahan. Yan. Parang yung Parmali din yan. Yung Parmali, di ba? Anong ginawa ng ombudsman? Hindi dinamay si Duterte, di ba? Sabi ni Gordon, dapat idawit yan si Duterte sa Parmali. Yung Parmali scam na yan. Wala, hindi kinasuhan si Duterte. Di ba? Ganyan din ngayon sa
budget hearing sa Congress. Hihingi ng 2.3 billion, mas mataas po At dyan sa 2.3 billion na yan, may 500 million na naman siyang Intel Fund. Iba pa po nung 2022, iba pa yung 2023, ang pinag-uusapan yung 2024 budget. May Intel Fund na naman siya dyan, 500 million na naman. Edi walang paliwaliwanag yan. Ganun lang naman pala sila. Kapag dahil kaalyado nila, mga aso nila, 500 million, walang paliwaliwanag dyan. Ayan yung 125 million, hindi pinaliwanag At binuko na nga ni Franz Castro, 19 days lang ginastos ang pera. Di sana pinaliwanag ni Inday. Bakit ginastos mo yan? Saan mo dinala yan? Mula December 13 hanggang December 31. Paano mo nagastos ang 125 million? I-divide nyo yun. Divide nyo yung 125 million sa 19 days. Lumalabas, parang 7 million. Tama ba? 7 million araw-araw. Saan mo dinadala ang pera ng bayan? Saan dinadala? Hindi paliwanag mo. Ganun lang kasimple yun. Kung wala kang ginagawang masama, kaya mo humarap. Pero wala di ba? Sabi ni Pepe, nagagalit kayo mga pulangaw ng mga Dutards kayo. Booking na booking ng pagnanakaw ng idol na Inday ninyo, na mana sa tatay niyang magnanakaw din. Nagagalit kayo ngayon. Di ba? Sabi ni Pepe kanya, Kamalyere, natatawa ako sa iyo, bayugyug. Anong bayugyug? Bayugyug ang utak mo. Bayugyug ka dyan. Hindi nyo kami mapipigil sa bunyog na magsalita ng katotohanan. Tayo mga kabunyog dito, lalaban tayo, no? Ang daming mga pulangaw dito, mga aso din ni Sara. Buti sana kung naaambunan din kayo ng kwarta ni Inday natambalos-los Hindi nyo ba nakikita kung paano nilalapa ang pera ng bayan? Kung alam nyo po, mga kabunyog, mga kababayan, o kayo mga pulangaw, mga Dutards, kung may awa kayo sa kapwa nyo Pilipino, sa bawat sentimo na ninanakaw ng mga trapo, ang kapalit ay ninanakawan ng serbisyo ang tao. Hindi nyo ba yun naiisip? Nasa bawat milyon-milyon, bilyon-bilyon na nagkakamal ng kwarta ng bayan ang mga trapo ng mga politiko, ay ninanakawan ng mga trapong yan ng serbisyo yung mga Pilipino, lalo yung mga nasa laylayan, yung mga naghihirap na mga kababayan natin. Lahat tayo apektado. Bakit kayo kakampi sa mga magnanakaw na yan? Imbis na labanan nyo ang nakawan at kampihan nyo itong mga kapwa nyo Pilipino na nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno. Hindi naman sa punto na ang yung mga kababayan natin ay nanghihingi ng limos. Hindi naman limos. Ang paglilingkod ng gobyerno ay hindi dapat limos, kundi yan ay dapat na karapatan nating lahat. Karapatan nating lahat Pero saan napupunta ang pera ng bayan? Sa politiko. Sa mga congressman, sa mga senador, sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga ahensya. Di ba yung mga pork barrel? Yan, kaila Inday Sara na walang AIDS. Sa mga magnanakaw ng mga presidente, senador, congressman, mayor, governor, kabi-kabilang nakawan at walang nakukulong kasi sa buwatan. Ito na nga binibigyan na po tayo. Harap-harapan na to, naka-video pa naka-live pa, naka-media. Nakita nyo naman yung hearing. Tatatlo lang naman yan makabayan black congressman na yan alam natin, napakadami nila dyan. Wala nang oposisyon dyan sa Kongreso. Dun sa committee na yon. 3 lang ang oposisyon dun Yung makabayan black. 21 dun, puro maka Sara, maka Duterte, maka Marcos na. Si Sandro Marcos mismo ang motion. Ano lang ba naman? Na wala naman talo naman sa bilangan yung makabayan black. 3 congressman lang. Ano ba naman pinabayaan na silang magtanong? Yun lang. Dahil pagdating naman ng botohan dyan, talaga namang papabor kay Sara lahat yan Sa totoo lang, talo sa bilangan Pero ang tinatanong lang naman nila Franz Castro, saan mo ba ginamit yung pera? Masama ba yung pagtatanong na yon? Itong Inday Tambalos-los na tong mayabang magsasalita na siya'y malinis, wala siyang ginagawang
masama. O, wala ka palang ginagawang masama. Wala ka palang ninanakaw. Sabi mo, na ako, hindi ako naniniwala dyan. Ewan ko kung may naniniwala ba dyan kay Inday. Tambaluslos. Wala ka palang ninakaw. Magpaliwanag ka ngayon. Ganun lang kasimple yun, mga kabunyog, mga kababayan, mga pulangaw, mga dutards. O, bakit ayaw magpaliwanag? Pinatayan niyo pa ng mic si Franz Castro. Isipin niyo kung gaano kabastos. Bakit? Sa totoo lang, yung tanong nila Franz Castro, yun din naman ang tanong ng mga Pilipino eh. Saan nyo ba dinadala ang pera? Oh, saan napunta ang 125 million? Bibigyan ka na naman ng 2.3 billion. Hindi mo pa napapaliwanag ang 125 million. Eh, laging ganyan po nangyayari. Kaya nga may budget hearing para matanong yung mga, halimbawa, nakita nyo kung paano, halimbawa, mga senador, tinatanong yung mga taga Department of Agriculture, o di ba? Halos ginigisa yung mga pagmababang opisyal ng gobyerno, ginigisa. Halos pinapahiya pa sa hearing eh. O, ang dami pong ganyang pangyayari, pinapahiya nila Tulfo, nila Villar. Walang problema doon. Kung tinatanong talaga ang bawat opisyal ng gobyerno. O bakit pagdating kay Inday walang AIDS, hindi nila matanong? Eh obvious naman yung ginawa. Dinownload yung pondo mula Office of the President papunta sa OBP. Sa opisina ni Sara yung 125 million. Oh, eh bawal yun eh. Bawal yun. Dahil hindi naman yun parte ng budget ng Office of the Vice President. Bawal yun. Technical malversation ang tawag dun eh. Sa totoo lang, bawal yun eh. Hindi ka pwedeng maglaan ng budget na hindi inaprubahan ng Kongreso. At ang 2022 budget, approved na yon. Hindi na yung pwedeng dagdagan ng kung sino. Yun ang sinasabi ng batas. O, ang Kongreso lang ang may karapatang mag-allocate ng budget. Kahit ang presidente, hindi pwede. Bawal nga ang realignment eh. Ibig sabihin, dadalhin mo tong budget na to dito. May mga konting exception doon, pero generally bawal. Anong ginawa nila? Kaya yan ang tinatanong ni Franz Castro. Bakit ka nagkaroon ng 125 million? Unang tanong. Saan galing yan? Wala namang congressional authority yan. Bakit nagkaroon ka ng 125 million na confidential fund? Wala namang nirequest si Lenny na confidential fund. Walang nire-request ang Office of the Vice President sa pamamahala ni Lenny na confidential fund. Bakit ka nagkaroon ng confidential fund noong 2022? Pangalawang tanong, saan mo dinala ang pera? O, di ba liwanag ng tanong? O, mga tatanga-tangang dutards lang naman at walang yatang hindi nakakaintindi yan. O, ang liwanag ng tanong eh. Wala naman confidential fund ang Office of the Vice President noong 2022. O, wala namang confidential fund doon sa kanyang budget. Bakit biglang nagkaroon? At pangalawa, saan galing ang pera? Yun na nga, nasagot na yung tanong. Galing kay The Junior sa Office of the President. O, di nagsasabuatan, galing kay The Junior ng pera, binigay kay Inday. Parang ano lang, parang 20 pesos lang na, parang pera nila. O ito, gastusin mo yan, mag-party-party kayo. Ganun ba yon? At pagka-download po ng pera na 125 million, mula December 13, ginastos hanggang December 31. Kumbaga kasi, pag lumipas ang bagong taon, magiging savings yun. Hindi na pwedeng galawin. Talagang sinimot. Ganun ang ginawa eh. Sinimot. Nilustay, nilaspag. 19 days, 7 million a day. O, saan napunta? Yun ang tanong. Ang daming dapat itanong eh. O, yan ang ayaw ipaliwanag. O, guilty na yan, sabi ni si Hemo. O, di ba? O, Ladi Aberin Gayem. Ang kapal na mga kakampi ni Sara, bakit nyo pinayagan na pinatayan ng mic si Franz Castro? Kailangan mapaliwanag ni Sara sa napunta 125 million. O, pinatayan po ng mic. Ganun po kakapal eh. O, bakit pinatayan nyo ng mic si Franz Castro? Ano lang ba naman sagutin? O, yan problema. O, palibasa, sila, mga magnanakaw din kasi sila. At ang talagang nakaka-turn off. Ano ba sa Tagalog yon? Ano? O, yung si Stella Kimbo, sa bagay, author din niya ng Maharlika. Liberal Party yan. Ang sabi, oposisyon.
Member ng Liberal Party si Stella Kimbo, hindi man lang kumibo. Hindi man lang nagsabi. Oo nga naman, paliwanag mo. Bilang sana oposisyon, kung oposisyon nga. Hindi naman din pala oposisyon. Talagang ang oposisyon lang sa Kamara, yung Makabayan Black na lang eh. Diba? Eva Estabaya, nanonood. Salamat, Ma'am Eva. At mga nakakaluwag-luwag. Salamat po sa nagbigay ng 155 stars. Sino bang nagbigay nun? Ma'am Eva Estabaya, maraming salamat po. Sino pa yung mga nagbigay ng stars? Hindi ko na nabasa kung sino, no? Oo nga, tama, Ma'am Eva. Salamat, Ma'am Eva. Sa mga nakakaluwag-luwag, pwede po kayo magbigay ng stars. Isa kang hunghang. Sabi ni Tards Maralit, anong hunghang? Baka ikaw ang hunghang. Ikaw ang hunghang, ha? Tards Maralit, bakit ka hunghang? Hindi ka naman naaambunan ni Inday na tambalos-los. Pinagtatanggol mo. Ang sinasabi lang, saan dinala ang pera ng bayan? Anong hunghang doon? Ikaw ang hunghang. Gasiyon, Sara, talagang walang H. Hindi lang walang H yan. Walang K. Walang konsensya. Kasama ang mga congressman. Alam nyo talagang binraso nila eh. At yun, sino ba yung mga 21 na member ng yan? Gusto nga nating pangalanan yan eh. Mga member po ng Committee on Appropriation. I-search ko nga dito, pangalanan natin isa-isa yung mga tambalos-los na congressman na yan. 2024, sinesearch ko po Committee on Appropriation. Yan, sinesearch ko po sa laptop. 2024 Committee on Appropriation member. House. Yan para malaman natin sino-sino ba yung mga congressman na yan. Hindi po natin masabi. The House Committee on Appropriation, Chair ba ako, Biko? Teka. Tignan natin kung sino talaga dito, no? Teka lang. 2024. Gusto natin malaman kung sino mga member dyan ng committee na yan eh. Kasi, alam nyo, ang committee ng appropriation, yan po tinatalakay ang budget, no? Yan po tinatalakay ang budget. Member request, teka lang. Ayan, membership. Ano pala ito? Anyway, hindi ko na ma-search. Pero anyway, ang lang dyan, mga tambalos-los na mga congresswoman yan, mga congresswoman ako lang. Kasi nakita ko, yung chairman po ng komite, si Davao de Oro, Maria Carmen Zamora. Maria Carmen Zamora, kapal mukha mo. Stella Kimbo, member ka rin dyan. Sandro Marcos. Si Sandro Marcos pa yung nagsipsip kay Inday walang AIDS, no? Kamusta na kayo yung tsuhin mo? Tsaka si Tambalos-los, bati-bati na ba? Yan ang dyan eh. Philippines. Ilagay natin dito, Philippines. Philippines. Para yan po, yan mga committee, standing committees, yan. Ayan, appropriation accounts. Teka. Bakit Elizalde? Ang chairman pala si Elizalde ko ng Ako Bicol. Yan. Matindi po. Ayan, Ako Bicol Party List ito. Yan po ang chair. So, ayan, tinatry ko i-search yung tinatry ko i-search yung mga member ng committee na yan. Dapat pala sinearch ko kanina para mapangalanan natin. Sabi ni William Masiglat, wala na talaga sa mga politikong ito ang salitang kahiyan at patas na pagtalakay sa mga issue. Ay, wala na po. Wala nga tanong-tanong eh. Di ba? Walang tanong-tanong, inaprubahan yung budget ni Sara. 2.3 billion. 2.3 billion. Samantalang po sa ibang mga ahensya ng gobyerno, kung makapagsalita ito mga senador at mga congressman, talagang sila eh. Akala mo ang gagaling eh. Di ba? Ganun po.
O, samantalang dito, hindi ano. Basta si Sara Duterte, special sa kanila. Asong-aso nila eh. Yan po. O, Nolito Orbista, nakakalungkot ng masyado ang nangyayari sa bansa natin. At hindi lang nakakalungkot, kabunyog Nolito Orbista. Nakakasuka. Nakakasuka na itong sabwatan ng mga trapo na to. Simpleng tanong ni Congressman Franz Castro, hindi masagot eh. Kasabot kasi sila talaga lahat dyan. No? Rodel Dili, Steven yan, bu. William Masiglat, wala na talaga sa mga politikong ito ang salitang kahiyan at patas na pagtalakay sa issue. Nabasa ko na pala yun. Ano? Ernest Quinn, committee ng kumitil. Kumikitil talaga. Yan. Lalong nilulublob sa kahirapan ng taong bayan sa ginagawa nila. Mila Bianino, salamat Sir Kulex sa pinaliwanag mo. Salamat kabunyog, tuloy ang laban. Opo eh. Simple lang naman ang issue dyan. Una, bakit ka nagkaroon ng 125 million? Inday Tambaluslos. Nasagot na yan eh. Binigyan po siya ng 125 million ng opisina ni Marcos Jr. Dinownload mula sa Office of the President, dinownload po yung pondo sa Office of the Vice President. Sa kabila ng ang budget po ng OBP noong 2022 ay wala namang confidential fund. Ganun lang kasimple yun. Kasi ang Vice President pa po noong 2022 ay si Leni Robredo. Wala namang budget ang OBP sa confidential fund. Yung buong 2022 na yon. Kasi ginawa ang budget ng 2022 noong 2021. So walang budget ang OBP, si Leni Robredo, na mga confidential fund na yan, mga intel fund na yan, walang budget si Leni na ganyan. Nung nagpalit na ng administrasyon, 2022 pa rin nun eh. Tandaan natin, June 30, nagpapalit ng administrasyon. Ibig sabihin, carry over yon. Kung ano yung budget ng OBP sa buong taon ng 2022, iyon dapat ang susundin. So, saan galing yung confidential fund mo? Inday. Saan galing yun? Galing kay Marcos. Ang tanong nga doon, bakit nagkaroon ka ng confidential fund? Wala naman yon sa budget ng OBP. At ang budget ng bawat departamento ng gobyerno, Kongreso lang ang nagbibigay niyan. Kung walang nilagay doon na budget para doon sa General Appropriation Act, bakit ka nagkaroon ng confidential fund? Iyon lang ang tanong. Ang tawag po doon, plunder, technical malversation yan. Pwedeng plunder din yan. Di ba? Ang liwanag. Dapat sinunod mo lang yung budget ng OBP. Ganun. Tapos, ikaw ng Vice President, di 2023, mag-propose ka ng budget mo, tambaluslos ka. Ganun po yun eh. Pero hindi nyo pwedeng galawin yung budget for 2022 na dadagdagan nyo yan. Yun ang sinasabi ni Franz Castro. Ang meron lang power para dagdagan niya, Kongreso. Tapos na yung batas eh. Yung General Appropriation Act eh. Saan mo? Bakit ka nagkaroon ng confidential fund? Tapos pangalawa, nung na-download na po yung budget sa kanya, na ibigay nung December 13, na-release ng DBM, ng Department of Budget and Management, yung kwarta, mula December 13 hanggang December 31, niratsyada po ni Inday na laspagin yung pera ng bayan, yung 125 million. Talagang inubos niya, sinimot niya hanggang December 31. Bakit niya sinimot yon? Kasi pagdating po ng 2024, magiging savings yun. Di ba? So sinimot na. Gawain din niya ng mga magnanakaw ng mga mayor, gobernador, di ba? Ang mga opisyal ng gobyerno, bago matapos yung term nila, lahat ng budget yan, sisimutin nila yan. Kumbaga sa aso, kalit-liit ang mumo, ngangasabin nila. Alam niyo yung ngangasabin, yung talagang walang ititira. Talagang malinis yung kainan. Ganun yon. Ganun ang ginawa ni Sara Duterte. Ganun din ang ginagawa ng mga trapo ng mga magnanakaw na politiko. Bago bababa sa kapangyarihan, halimbawa yung gobernador, hanggang 2022 na lang ang term niya. Iba na ang gobernador. Pagdating ng susunod na
taon. Kasi natalo siya halimbawa. Yung budget para sa buong taon na yon, sisimutin niya yon. Talagang lahat pa ng possible na pwede niyang gastusin na budget, titirahin na yun ng mga trapo. Walang ititira. Para pag tinurn over na dun sa susunod na mamamahala, simut. Simut na simut. Wala na. Ganun po yun. Ganun ang mga buhaya eh. Magnanakaw nga eh. Kaya bago bababa sa kapangyarihan, simut. Ganyan din ginawa ni ni Sara Duterte eh. Talagang gawaing trapo. Alam na alam niya yan kasi mayor siya ng Davao eh. Alam niya matatapos na yung 2022, binigyan siya 125 million, kailangan masimut niya yon hanggang December 31. Baka nagpuputo ka na, nagnanakaw pa yan eh. Magbabagong taon na, magnanakaw pa rin. Ganyan ang kanyang New Year's resolution. Ganun po yun. Ngayon, yan ang tanong ni Franz Castro eh. Saan galing ang pera? Bakit ka nagkaroon ng confidential fund na wala naman yan sa budget? Pangalawa, saan mo dinala ang 125 million? Yan ang tanong. Natama naman yung tanong kasi humihingi ka na naman ng budget sa taong bayan eh. Hindi naman yan pera ng mga congressman. 125 million. Hindi mo mapaliwanag. Ngayon hihingi ka 2.3 billion. Paliwanag mo muna to. Hindi nga po pinayagan magtanong si Franz Castro. Pinatayan pa ng mic. Di ba? Ganong kagarapal. Kaya pinapaliwanag natin ang mga tambalos-los na mga congressman. Yan, sila Sandro Marcos, di ba? Bot-bot mo. Sabi ni Paul Nina, anong bot-bot mo? Tanga ka. Di ba? Kayo alam nyo nang mali eh. Kumakampi kayo sa kasamaan. Dito sa Bunyog, maliwanag. Samboy Sam, AFP, bakit pinapayagan ng mga kataksilan sa bayan ng mga Trapo Dynasty? Perla, Tumale, Lulo, pataka ka lang, hilom. Hindi ko maintindihan ng mga tatanga-tangang mga kababayan natin, ninanakawan ng harap-harapan. Pinapaliwanag na nga dito eh. Hindi kasi talaga kayo nakakaawa ang bayan kapag ganito ang mga Pilipino. Toniton Gallardo, Takipan Blues, Israel, Jimmy De Vera, nanonood. Sir Jimmy, salamat. Tony Laines Esguera, parang wala kang awa sa taong bayan na nagbabayad ng buwis. Wala talaga silang awa. Walang konsensya. Di ba? Elmo Porlales, mabuhay ka sir. Salamat po. At habang nanonood kayo, i-share nyo po itong ating vlog. Yun ang pinakatulong nyo. Click nyo yung stars kung maluwag-luwag kayo. Nagiging pondo po yan ng Bunyog. Hindi yan napupunta kay Enzo Recto. Hindi yan napupunta kay Kuleg Soliman. Yan ay napupunta sa organisasyon, sa ating Bunyog Pagkakaisa Party. Ginagamit yan ng ating partido, ng ating samahan sa ating mga advocacies at pag-organize Luzon, Visayas, Mindanao sa mga barabarangay. Doon po nagagamit yung mga stars na yan, kaya pinapaliwanag ko. Pwede kayong tumulong sa Bunyog. Kasi alam nyo naman ang Bunyog, hindi naman tayo nangihingi ng pondo sa mga politiko. Ayaw natin yun. Kaya proud tayo mga kabunyog na kung sinong naniniwala sa ating mga adhikain at prinsipyo, pwede po kayong tumulong, mag-donate, magbigay ng anumang kakayahan ninyo para sa pagsulong ng ating samahan. Kasi hindi tayo hihingi ng pera sa mga politiko, sa mga tambaluslos. Ganyan po ang Bunyog. Walang mga negosyante o mga politiko na may hawak sa Bunyog. Ang tanging pinangahawakan natin dito, yung prinsipyo natin ng pagmamahal sa bayan at yung katotohanan. Yun lang po, Kaya dyan po napupunta ang mga stars na sinesed ng mga kabunyog, Yan, para malaman lang ng mga pulangaw. Alam ko may magtatanong na naman dyan Dyan sa stars na yan. At least ang Bunyog ay nabubuhay sa suporta ng mamamayan. Yun. Proud tayo dyan, At habang nanonood kayo, pinakatulong nyo na rin, i-share nyo itong ating vlog. Habang nanonood po kayo, i-share nyo sa lahat ng inyong kakilala, sa inyong mga groups. Kailangan umabot po ang katotohanan sa bawat Pilipino, Yun po, kailangan sama-sama tayo sa laban, Antonio Pangan, sa buwatan is the key, kawawang bayan. Opo, hindi lang kawawang kawawa, lugmok na lugmok po. At habang lugmok na lugmok pa, talagang dinidikdik pa tayo sa kahirapan. Dati, milyon-milyon lang ang nakawan ngayon, bilyon-bilyon na. Daang-daang milyon na. At hindi sila nahihiya. Wala na pong hiya-hiya. Yang sila Sara Duterte, sila Marcos Jr. Wala.
Wala nang hiya-hiya ang mga yan. Marshall Felix Josue, sir, maraming salamat. Nanonood si Sir Marshall Felix Josue. Alam ko, nasa United States ka no? Sir Marshall, di ba? Yan po. YP Pampilo, nanonood. Mabuhay ang bunyog, pagkakaisa. Ma'am Eva Istabaya, maraming salamat. Danilo de los Santos 2, ano pa ba ibig sabihin ng bunyog? Ibig sabihin ng bunyog ay pagbibigkis o pagkakaisa ng mamamayan. Diba? Yan po ang ibig sabihin yan. Rosalie Suplaag, kung meron kang katibayan na nagnakaw, mag-file ka ng kaso laban sa kanya. Huwag dada ng dada. Wala namang naitulong sa mahihirap. Tanga ka! Ano mag-file ng kaso? Papailan mo ng kaso, ayaw nga magpaliwanag Pinopwersa nyo. Kumbaga, simple lang naman Tinatanong nga lang si Sara, ayaw magpaliwanag. Pinoprotektahan nga ng mga congressman. Sabi mo magpapail ng kaso. Yun nga ombudsman Trabaho ng ombudsman yan Ni Samuel Martires. Anong ginagawa ni Samuel Martires? Trabaho ba ng bunyog magpail ng kaso? Kami ba ang may hawak ng pondo ng gobyerno? Kung nanalo siguro ang bunyog sa kongreso, isa kami sa magtatanong dyan. Ganun lang yun. Ano mag-file ng kaso, kakampihan mo pa yan. Kala mo naman, abogado ka ni Sara Duterte. Bakit? Naambunan ka ba ng mga ninakaw niya? Sasabihin nyo laging patunayan. Hindi nyo ba alam ang nakawan sa Pilipinas? Hindi nyo pa ba nakikita ang ginagawa nila? Simple lang yun Pera ng bayan, hindi mo may paliwanag. Anong konklusyon natin? Bakit ayaw mo ipaliwanag ang 125 million? Dininakaw mo yan. Napakadali lang naman intindihin yun. Ngayon, yung mga ebidensya, trabaho yan ng ombudsman Trabaho sana yan ng mga congressman. Na dahil sila ang may kapangyarihan sa budget, sila yan dapat nagbubusisi. Kaso ang trabaho nila ngayon, imbis na protektahan ng bayan, isipin ang kapakanan ng bayan sa buhatan. Di ba yan ang sagot ko? Kaya tayo dito sa bunyog, ang nagagawa natin, mag-vlog, magpamulat sa mga mamamayan, di ba? Wala naman tayong budget, di ba? Wala naman pera ang bunyog. Nasa atin ba ang budget ng gobyerno? Wala Chito Ramos Rupisan, wag na palaging tingin nyo sa sarili nyo, kayo ang tama. Hintayin nyo time nyo kung meron pa kayong time manalo. Tanga, hindi sa tingin mo tama. Ano ba ang tama? At sinasabi ng bunyog, ang pagnanakaw masama. Ano tingin mo tama? Hindi naman ang tama tinitignan Ang tama at totoo ay hindi base sa opinyon. Hindi naman to opinyon Ang tama-tama, ang mali-mali. Ang sinasabi natin dito, sino ba yung pulangaw na nagsabi na yan? Hindi naman opinyon yun. Ang sinasabi natin, tama ba? Tanungin si Sara Duterte. Tama yun. Kailangan tanungin siya. Ano bang doon? Ano bang masama doon? Yun nga ang tamang gagawin na ginagawa ni Franz Castro Hindi naman to opinion lang. Ang sinasabi natin, ito yung dapat na proseso. Kahit pagtatanong, hindi nyo pinapayagan di ba? Ganun lang yun mahirap dito sa mga pulangaw. Dutads, ninanakawan na ng harap-harapan, bulag pa rin. At ang masakit dyan, hindi naman kayo naaambunan. Pero nakikita nyo naman ang paghihirap ng bayan. Yun ang pinaglalaban ng bunyog Kung matino naman ang ginagawa nila, babatikusin ba natin? Hindi. Di ba? Kung tama ang ginagawa, puro tambaluslos ang ginagawa kaya tayo nagsasalita dito. Anong gusto nyo? Wala nang kokontra sa masama? Gusto nyo ba yon mga dutads? Sasama na kami sa inyo? Para lahat na tayo dito, ibabaon na natin sa impyerno. Ang bayang Pilipinas, pinaghaharian na tayo ng demonyo? Kayo lang yun. Sa bunyog, hindi kami papayag na ang inang bayan, ilalagay nyo sa kumunoy, paghaharian ng demonyo. Wala naman lalaban. Sa bunyog, lalaban kami Magsasalita kami base sa katotohanan at kung ano yung tama. Yan yung hindi maintindihan ng mga dutads at mga pulangaw. Hindi naman to politika lang. Hindi naman to usapin ng politika. Usapin to ng tama at mali. Ano ang totoo? Ano ang kasinungalingan? Ano ang para sa taong bayan? Nakikita nyo naman ang sabuatan ng mga trapo, ng mga bulok, ng mga magnanakaw. Pero kumakampi pa rin kayo sa mga politiko. Hindi nyo ba naiisip ang kapwa nyo Pilipino? Yun lang yun Kung meron tayong batikos, reklamo kasi meron naman talaga tayong irereklamo. Unang-una, pera ng bayan yan. Yan, itong mga pulangaw dutads. Alam ko, marami sa mga
mga tagasunod ni Duterte at ni Marcos ay naano na eh. Nabuksan na ang isip, no? At ito na lang mga matitigas ang ulo ng mga pilosopong Dutards at Pulangaw dito yung mga nagko-comment na yan. Pero naniniwala ako, ang mga maraming kababayan natin ay nabuksan na ang isip. Hindi na lang nagsasalita. At nagpapasalamat tayo kapag dumadami ang naniniwala sa katotohanan at katwiran. Wala naman tayong sinasabing fake news dito o masama eh. Wala. Lahat ng vlog natin nakabase sa reason. May reason eh. Yung tamang reason lang, yung tamang katwiran lang naman ang pinaglalaban natin. Hindi naman tayo humihingi ng hindi para sa atin eh. Di ba? Yun lang yun. O, di ba? John B. Demisilio, dapat magsasalita ka base sa ebidensya. Huwag sa narinig mo lang. Base nga sa ebidensya to. O, una. Di ba? Nakita mo ba? John B. Demisilio. Nagtatanong si Franz Castro. Pinatayan ng mic. Ayaw siyang pagsalitain. Ang gusto lang niya, sagutin ni Sara. Saan mo dinala ang pera? Bakit ka nagkaroon ng 125 million? Binagyan ba ng tsansa ng mga congressman? Hindi. Ano lang ba naman nasagutin nun nung Inday Tambaluslos na yun? And yet, sumasagot siya sa papel. Sabi niya, mag-enjoy ka. O, kita nyo. Samantalang hindi lang naman tanong ni Franz Castro yun eh. Tanong yun ng bayan. Bakit pag may mga opisyal ng ibang ahensya ng gobyerno, kung pagalitan ni Tulfo, ni Bato, kung pagalitan nila Tolentino, nila Villar, o pinipit-pit nga yun, minumura pa. Bakit si Sara Duterte, exempted ba yun? Yun ang tanong ko, o bakit hindi gawin yun? Na, o ikaw, saan mo ba ito dinala? Anyayabang nyo sa iba eh, mga malilit na opisyal eh. Pero pag mga Sara Duterte na, mga kapwa nila, mga malalaking opisyal ng gobyerno, sa buwatan sila eh. Yun ang totoo dun eh. O bakit hindi si Sara? Sagutin mo yan. Kung ako dyan, congressman, sagutin mo nga. Kasi pwedeng mapahiya. Mapapahiya si Franz Castro. Kung nagbibintang lang siya, may bas yan eh. Sagutin mo. Ganun lang kasimple ang mundo eh. Wala kang ginawang masama. Obligasyon mo magpaliwanag ka. O, tapos sasabihin nyo, rebelde. Napakaano nyo eh. Itong mga Dutards Pulangaw na to. Nasa kongreso sila. O, tinatanong yung ayaw nyo sagutin. Sasabihin nyo, rebelde. Sabihin nyo, ganito. Ang liwanag ng tanong eh. Tapos papatayan nyo ng mic. Tatatlo na nga lang ang oposisyon. Ano lang ba naman sagutin? Bakit pinoprotektahan nyo si Tambaluslos? Pera nyo ba yun? O, yan lang ang tanong dyan eh. Kahit naman tayo, nagtatanong tayo sa vlog, bakit tayo may karapatan? Karapatan natin, pera natin yan eh. Dahil kung gininakaw niya yan, dapat makulong siya. Pailan talaga siya ng kaso. O, kung maayos din ang ombudsman, trabaho naman yan ng ombudsman eh. O, yan problema sa atin eh. Ang pwede lang ikulong yung mga nagnanakaw ng sardinas, yung mga mahihirap. Pagka ang mga nagnanakaw na, mga politiko, absuelto, o kaya sa buwatan, walang nangyayari. Ganun ang Pilipinas eh. O, di ba? O, taga Bicol ka siguro, sabi ni Paul Nina. Hindi ako taga Bicol. At hindi pinag-uusapan dito kung Bicolano ka. Ang pinag-uusapan dito, matino ba ang isip mo? Kampi ka ba sa kabutihan? Hindi man pinag-uusapan dito kung Bicol ka, Ilocano ka, o taga Davao ka. Ano ba ang tama? Ano ba ang totoo? Ano ba yung dapat? Yun ang pinaglalaban natin eh. Pilipino tayo eh. O, Apolonio Rosete, NPA to. Paano ako naging NPA? Ang tatanga nyo eh. Ang tatanga. NPA daw ako. Mga gasgas na linya na yan eh. Nagtatanong lang. NPA na, di ba? Wala talaga kayo. Para di utak ni Tambaluslos yan eh. Sino ba nagnanakaw ng pera ng bayan? Di ba mga opisyal ng gobyerno ang namamahala sa pera ng bayan? Sila nga ang, sino bang may pork barrel? Di ba mga congressman? Sino bang may hawak ng pondo ng munisipyo? Di ba mayor? Sino may hawak ng pondo ng kapitolyo? Di ba governor? Oh. Paano napunta ang NPA? Hindi ko maintindihan. Ang rebelde yun. O, di ba? Walang kinahalaman yun sa gobyerno. Lumalaban nga sa gobyerno ang mga rebelde. O, di ba? Handa na silang mamatay. Bawal yung ginagawa nila eh. Inaamin nila yun. O, kaya kung sila'y mamamatay, handa na yung mga rebelde na yan. Pero hindi pinag-uusapan dito yung rebelde. Pinag-uusapan dito, pondo ng bayan.
O, di ba? Napakasimple. O, Yolanda Gutierrez, tama ka, sobra talaga sila garapalan talaga ang mga taga-gobyerno. O, Yolanda Gutierrez, maraming salamat po. Ruel Pulo, tama ka dyan. Yung magnanakaw ng sardinas, nakukulong. O, isipin nyo, mag-shoplift ka lang dyan, makukulong ka eh. Shoplifting. Nagnakaw ka sardinas, grocery. Pero yung nagnanakaw ng bilyon-bilyon, milyon-milyon, ang dami pa mga abogado, bandang huli, tignan nyo sa Napoles scam. Sino bang nakulong sa Napoles scam? 10 billion. Si Napoles lang eh. Si Enrile, nakalaya, nakapiyansa. Si JJ Reyes, nakapiyansa. Si Jinggoy, nakapiyansa. Si Bong Rebilla, absuelto. Isipin nyo. Yung kay Gloria Arroyo, yung mga sabit niya sa PCS, wala, absuelto din eh. Ang dami, mga congressman. Alam naman natin may nakawan. Sabi nga ni Magalong, 40% SOP. Totoo naman yun eh. May nakukulong ba? Wala. Wala eh. Bakit nyo kinakampihan yan, mga kababayan ko? Mga dotards, mga pulangaw na mga Pilipino pa rin kayo. Bakit nyo kinakampihan? Di ba? Dior Cruz, Mark, salamat Dior Cruz. Ang bilis ng Nino Franco. Hindi ko na nabasa yung comment nyo. Arnold Villota, hindi nag-iisip yung mga pulangaw dyan. Ma'am Eva Istabaya, salamat sa stars mo ha. Sabi ni Ma'am Eva, hindi mawawala ang NPA dahil ang daming tiwaling politiko, mga magnanakaw. Opo, kaya marami naiisip magrebelde. Diba? Tolits Calderon, mahirap sa atin sa mga Pilipino. Loyalist daw sa 1,500 votes, buying, 6 na taong paghihirap ng bansa, cover up, nakakaya na tayo. Opo, totoo yung Tolits Calderon. Nilalayo nila ang usapan, sabi ni Bobby Espiritista Ronquillo. Aileen Wawi, grabe po talaga. Talaga naman sa buhatan eh. Talagang pinrotektahan si Sara Duterte, yung kanilang Inday Tambaluslos. Hindi pinasagot. At pinatayan ng mic si Franz Castro. Yun ang talagang nakakagalit dun. Nagtatanong lang naman, alam naman nilang talo sila sa botohan eh. Kumbaga talo naman kami sa botohan dyan, tatatlo naman sila dun eh. 21 yung committee member doon, 21. Tatlo lang ang Makabayan Black. Tatlo lang silang oposisyon. Yun yang si Stella Kimbo, Liberal Party, kampi pa kila Sandro yun eh. Kunwari, hindi naman oposisyon si Stella Kimbo. Magtatanong ka lang pero talo ka sa botohan. Ano lang ba naman na pinagtanong na yung mga congressman, di ba? Sana man lang, hinayaan na lang magtanong. Hindi naman hinayaan eh. Anong klase naman kongreso yan? Parang, ano ba yan? Di ba? Para namang wala ng boses ang oposisyon. Di ba pwedeng magtanong? Pera naman ng bayan yan eh. Masama bang magtanong? Para namang, tatanong lang naman namin kung saan mo ginamit eh. Magpaliwanag ka naman, Inday. Wala. Hindi nagpapaliwanag eh. Paano? Booking nga. Paano na-corner siya ni Franz Castro? Wala may paliwanag. Booking na booking. Yan ang totoo dyan. Kaya wala. Pinagtakpan na lang ng mga aso. Kagaya nila Sandro Marcos. Yung congressman ng Davao de Oro. Sila congresswoman pangalan nun? Nila Zamora ng Davao. Di ba? Yan ang ano dun. Yan ang totoo dun. Boris Gump, masyadong garapalan na ang nakawan. Opo eh. At takipan, masyadong garapalan ng takipan nila. Dior Cruz, parehas kayo ni attorney, anong parehas kami ni attorney? Na mga bahong taing dilawan. Anong dilawan? Kayo ang mabaho. Ang mga utak nyo ang mabaho. Di ba? Mateo Ligaspina, kaya tuloy-tuloy ang kahirapan dahil sa korupsyon. Tama po yun, Sir Mateo Ligaspina. Yung korupsyon na yan. Ito mga kababayan natin ayaw, marami dito, nagko-comment pa, kumakampi pa sa kanila, dun sa mga tambalos-los na mga congressman, di ba? Noel Magbanwa, yung ipin, linis mo. Kahit ano itsura ng ipin ko, Noel, tatanga-tanga Magbanwa. Noel, tatanga-tanga Magbanwa. Kahit ano itsura ng mukha ko, ng ipin ko, hindi mo problema yan. Hindi kayo pineperwisyo ng ipin ko. Hindi ito problema ng bayan. Ang problema ng bayan, yung mga magnanakaw at ang mga tangang Pilipinong kagaya mo. Noel Magbanwa, natatanga-tanga. Yan, shout out kita. Shout out natin itong mga tarantadong mga bastos na ito. Nakapagsabi tuloy ako ng mapaplug down na naman ako ng YouTube eh. Di ba?
Wala eh. Mga lukulukong mga ano to, Pilipino to eh. Kahit anong itsura ko, vlogger ako eh, di ba? Hindi ito problema. Ang problema natin, yung mga magnanakaw, doon kayo mag-focus. Ha? Naano nyo ba yon? Hindi naman kayo pineperwisyo ng ipin ko eh. Oh, ano bang itsura ko, di ba? Kakatawa to mga pulangaw na to. Ha? Tatanga-tanga ka. Isa-shoutout uli kita. Noel Magbanwa, ang tangang Pilipino ang kagaya mo. Ikaw ang problema ng bayan. Ha? Ulitin ko nga pangalan nun. Noel Magbanwa. O, shoutout nyo nga yan dyan. Mga kabunyog. Turuan nyo ng leksyon yan si Noel Magbanwa. Proud na proud ang anak mo sa'yo. Siguro kahit ang anak mo, tanga din. Kawawa naman anak mo kung ganyan ang tinuturo mo. Ha? Noel Magbanwa, sina-shoutout kita. O, di ba? O, Cipriano Pabilion. O, wala kayo eh. Babarayin ko kayo dito. Mga bastos kayo ha. Hey, hindi sila sanay sa mga gaytong vlogger. Eh, dito, tapos ang kaligayahan ninyo. Ha? Putol ang katangahan nyo dito. Ha? Ibahin nyo ang Colex Vlog. Ha? Kung hindi kayo, kung sanay kayo sa mga vlogger na mababait. Hindi ako mabait. Hindi ako mabait sa mga tanga at sa mga tambaluslos. O, di ba? O, talagang didiretsuhin ko. O, di ba? Poprotektahan nyo pa inday tambaluslos yun. Booking na nga eh. Booking na nga eh. Di ba? O, PPL Matet, nice, Magbanwa. Salamat, Ma'am Manwa, Ma'am Tess. Nandiyan ka pala, no? PPL Matet. Nanonood si Ma'am Tess. Leader natin yun sa Bacolod, no? O, Mark Paul Lorenzo. Jor Cruz, kung magsalita ka, kala mo nakatapos na economics. In simpleng law of supply and demand, hindi alam. Ibig sabihin, kupal mga vloggers para lang may mapag-usapan sa page nilang, engot, kung ano-ano na lang topic. Basta ang topic natin dito, magpaliwanag ka inday. Yun lang naman yun eh. Ginagawa niyo pang komplikado eh. Wag natin gawing komplikadong usapan. Magpaliwanag ka, inday tambaloslos. Saan mo dinala ang kwarta? O, ba't di mo may paliwanag yan? Corner kasi si Inday eh. Booking kasi eh. Nabuking siya eh. At ginastos mo ang pera. 19 days lang. Binuko ka. O, hindi yan pwedeng i-deny kasi may record yan. O, di ba? O, ano makasabi nyo ngayon mga dutards? Mula December 30 hanggang December 31. Talagang hinabol niya bago magbagong taon. Inano niya na yun. Pangunahan mo, protesta sa daan. Paul, kanina pa to si Paul Ninang tanga eh, no? Pangunahan mo muna ang utak mo bago yung protesta. Wag mo nang pakialaman ng protesta namin. Yung utak mo muna ang asikasuhin mo para tumalino ka. Paul Nina, di ba? Kakatawa tong mga to. Sumihirit pa ng kabobohan eh. Si Paul Nina, di ba? Unahin mo muna sarili mong utak. Wag yung protesta, okay? Hanggang salute sir, sabi ni Ninyo Franco, salamat po. Sinugod tayo ng mga pulangaw dito, no? Albert Bartolome, ikaw ba mapapaliwanag mo? Kanina pa ako nagpapaliwanag eh, di ba? Si Rano Ronald, tanga ka rin. Mahabol kayo ha. Pero nakikinig naman kayo sa Kulex Vlog. Aminin nyo sa sarili nyo. Iniisip siguro mga pulangaw tsaka mga dutards. Sa loob-loob nila, tama naman talaga si Kulex eh. Hindi, sa totoo lang. Sa isip-isip nyo naman, alam nyo tama ang sinasabi ko. Sa isip-isip nyo. Kala nyo mga tuk-tuk nyo, mga ano na eh, na toxic na eh. Pero deep inside, alam nyo tama ang sinasabi ng bunyog. Di-deny nyo lang ang katotohanan. Huwag nyong labanan ang katotohanan. Bakit matalino ka ba, Pogi? Pogi ako. Matalino? Nagsasabi ako ng totoo. Yun ang aking ano doon, ha? Hindi ako nagkiklaim matalino ako. At least ako, nagsasabi ng totoo at pinaglalaban ng bunyog kung ano yung alam namin na tama. Yun ang bunyog, di ba? Alam nga mapupurihin ko ang sarili ko, di ba? Di ba? Pasalamat ka, andito kami, dadami viewer mo. Salamat naman. Kahit pulangaw ka, nanonood ka, salamat. Pasalamat daw ako. Pero mas magpapasalamat ako sa'yo, Paul Nina, kung magiging matino ang utak mo. Konsensya. Diba, sinasabi natin, ang pera ng bayan dapat pakinabangan ng bayan. Dapat nagkakasundo tayo doon eh, diba? Dahil ang pera ng bayan, igamit natin sa mga ospital, edukasyon, ayaw natin ng magnanakaw, yun ang prinsipyo ng bunyog eh.
Tapos kung may dapat ipaliwanag, magpaliwanag kahit sino pa yung mga tambalos-los na yan. Ayaw ipaliwanag ang kwarta di ba? Ginastos ni Sara, ayaw niya na maipaliwanag. Tama ba yun? Yun lang naman dun. Yun lang ang punto dun. Napaka-simple nung sinasabi natin. Michelle Madrigal Andrea, tama ka Sir Kulex. Tatawa na lang ako sa ibang pulangaw dito pag nagko-comment kayo Pinapakita nyo ang inyong kabubuhan. Norberto Manggubat. Hoy tanga, sige kayo, protesta. Wala naman daw ebidensya. Ay, nakakatawa na lang itong mga to. Nabuking na nga Pailan dapat talaga ng kaso ng ombudsman yan si Sara Duterte, tingin ko. Kaya lang, ang may obligasyon dyan mag-file ng kaso, ombudsman. At ang ebidensya manggagaling sa COA. Kahit ang mga congressman, pwede mag-file ng kaso yan, di ba? Ilan ba ang congressman? 300 may get. Kaya lang, sabuatan sila di ba? Yan ang problema doon. Yun talagang problema natin dito sa sistema ng Pilipinas. Yung mga inatasan ng pamahalaan na magpapala habol sa mga magnanakaw. Minsan hindi ginagawa ang kanilang tungkulin. Kaya tayo sa Bunyog ginagawa natin tayo basta expose natin yung alam natin na mali, di ba? Kasi mali yun di ba? Bakit kowa ka ba? Sabi ni Joel Balikat. Hindi nga ako kowa Bunyog ako, di ba? Ako ay vlogger, di ba? At ako'y member ng Bunyog. Hindi ako kowa. Bakit mo tinatanong yan, Joel Balikat? Kaya nga sinasabi natin, sabi ng Makabayan Black, dapat ito COA, imbestigahan nyo, di ba? Kasi kapangyarihan ng COA yun Kaya nananawagan din tayo sa COA, imbestigahan nyo. At sa ombudsman, kasuhan nyo naman, ombudsman. Trabaho nyo yun Trabaho nyo. Dapat walang sinisino sa gobyerno basta nagkamali. Kahit vice president, kahit mayor, kahit barangay tanod, kahit barangay mula mababa hanggang mataas. Pag nagkamali, kasuhan yan. Ganun sana. Hindi ang mga nakukulong, mga nagnanakaw lang ng sardinas, di ba? Yan ang totoo. Wala namang kung anong kulay mo sa politika. Hindi. Kung anong tama't mali. So, kasabwat sila. Sabi ni Eliseo, Bendibil Gonzales, Wilfredo Abad, nanonood. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Muli, ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Sa Bunyog Pagkakaisa public page, Sir Jimmy De Vera, salamat. May mga kinaukulan, mga abogado ang nag-file ng kaso sa individual, sabi ni Jimmy De Vera. Yes! Meron naman tayong mga Pilipino na nagpa-file din ng kaso, Ramon Yupano, talagang ayaw mong tumigil. Gusto nyo lagi kayong magkakagulo. Puna kayo ng puna. Nakaw sila ng nakaw di puna tayo ng puna. Sino bang naggusto ng gulo? Sino ba nang gugulo? Kung gusto nyo, huwag magkakagulo, ibigay ang katarungan sa tao. Magiging magulo ang lipunan kapag may mga nang-aabuso at nanlalamang. Di ba? Magulo ang lipunan pag may nagsasamantala, pag may nanlalamang ng kapwa. Magiging magulo ang lipunan. May magrereklamo kasi may mga gumagawa ng kasamaan Kaya may nagrereklamo kagaya natin. May mga nagnanakaw. Kung nakaw sila ng nakaw, talagang hindi natin sila tatantanan. Mahirap naman yung nakaw sila ng nakaw, naghihirap ang bayan ay tahimik na. Yan ang mas nakakatakot. Hindi yun pwede. Diba? Sana maintindihan niya ng mga Dutards Pulangaw. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Muli, ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Napapanood tayo sa Ensorecto page at sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.